Okay, then ito pa. Bro Bro Jando. Jando. Oh, May isa din dito bro, sagutin lang natin to bro, kay galing kay Manuel Ian Quintana. Tanong niya dito, Brother John Ray, ask ko lang, alang po, nang muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, nag-stay pa siya dito sa lupa ng 40 days. Nangaral at nagpagaling pa po ba ang ating Panginoong Hesus? Salamat sa sagot bro. Nag-stay pa siya ng 40 days, nangaral siya sa kanyang mga apostol, pero hindi na siya nagpagaling. Kapatid, nasa ano yan, nasa gawa 1 hanggang 3. Basahin lang natin. Gawa 1 hanggang 3. Hindi na siya nagpagaling, pero ayun, nangaral siya. Ang yung pinangaralan yung mga apostol. Basahin lang natin. Ito. Mahal kong Teofilo, sa aking unang aklat ay isinasalaysay ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula. Hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit, bago po siya umakyat, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nag-iwan siya ng bilin sa kanyang mga apostol na kanyang hinirang. Sa loob ng 40 araw, sa 40 days, pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan at pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Samantalang siya'y kasama pa nila, pinagbilinan sila ni Jesus, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem sa halip, hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. And yan ang malinaw na naitala sa Bible after ng kaniyang resurrection. So nag-stay pa siya ng 40 days kasama ang kanyang mga apostol, nagpapakita siya dahil marami pa siyang ibinilin at itinuro, pero hindi na siya nagpagaling, kapatid na Ian Quintana. Bro Jando, yun lang. okay. Meron na naman ito sa ano naman, bago ko ibigay sa Zoom, meron pa dito, Julian Kasikas. Pwede po ba na mag-self-deliverance kahit hindi nakakumpisal? Kasi andito po ako sa Saudi, pero follow ko lang ang pray ni Father Sikia. Brother Romer. Okay po. So kapag ganoon, kasi dito, ang daming merong iba na nagkukumpisa lang para makadeliverance. So, hindi po yan pwede. Yung, magkumpisa lang ako para makadeliverance ako. Hindi po yan pwede ha. Bakit? Kasi wala kang perfect contrition. Parang ginawa mo lang yung na obligasyon para makadeliverance ka. Hindi po yan pwede. Kasi maaras ka ng demonyo niyan. So, ang gagawin po natin, kapag nasa Saudi po tayo, tapos wala naman tayong nagawa na mortal sin, pwede ka po maka-deliverance. Kapag may contrite po talaga na yung pagsisisi, dapat po kailangan yun sa buhay natin. Kasi kapag nag-deliverance tayo, tapos wala tayong pagsisisi, maharas po tayo ng demonyo. Kaya nga po, ang payo po namin doon sa mga nasa abroad na hindi sila yung mga nagre-react for example, nagre-react, pinapapray lang po namin ng rosary, divine mercy, at ibang mga devotion. Kasi umaalis din yung demonyo diyan, hindi lang sa deliverance. Kasi ang inaano lang po namin talaga, ang iniiwasan lang po namin talaga, baka mag-react sila doon na walang kasama, for example sa mga possessed, nagre-react sila na walang kasama, delikado po. Kasi Muslim area po yan eh. Kung oppression naman, tapos wala kang mortal sin, magano po kayo, deliverance po kayo. Pero, kung meron kayong mortal sin, kailangan po tayo mag-pray. Hindi po ibig sabihin po na kapag may mortal sin, parang matigil na yung ikot ng mundo mo. Huwag. Maghingi ka ng patawad sa Diyos kasi walang kumpisal. Kung walang kumpisal doon, magrosaryo ka, po kayo ka ng divine mercy kasi meron po talagang valid reason. So, yun lang po talaga ang pinapagawa namin doon sa mga taong malayo po talaga sa mga kaparian. Pray lang po talaga. Kung iwasan nyo na lang po talaga na mag-pray sa deliverance as long as wala po kayo sa disposisyon. Kasi baka harasin po kayo ng demonyo, loko-loko na yung mo doon,
doon sa trabaho mo, yun po ang iniiwasan natin. So kaya nga dito sa office, kapag walang walang emergency, kapag dito sa Deliverance and Exorcism Ministry, walang emergency. Yun po talaga ang namin, ang payo namin, na magdasal lang po kayo, magdasal. Huwag yung i-diretso. I-process yung sarili ninyo. Kasi kapag diretso ka ng deliverance, hindi na-process yung sarili mo, useless. Useless po talaga. Wala po talagang mangyayari na healing. Kasi nagpapalayas ka ng demonyo na mismo ikaw, mayroong hold yung demonyo sa iyo. So hindi po aalis yung demonyo. So anong gagawin mo? I-process yung sarili mo. Tanggalin yung galit, tanggalin yung inggit. Kung mayroon kang ordinary attack ng demonyo, yung pride, yung greed, yung sa sloth, yung 7 capital sins, kapag meron ka man yan, kung nandun ka sa abroad, dahan-dahanin mo po na mawala yon sa buhay mo. Kasi delikado po na meron ka niyan, tapos nagde-deliverance ka na hindi ka nagsisisi, sigurado po kayo, mahaharas po talaga kayo ng demonyo. So ang gagawin nyo, dasal lang po kayo ng dasal. I-process yung sarili ninyo. Yan po talaga ang proper way. Hindi po talaga yung diretso deliverance na parang ka nag-oopera na walang laboratory. Kailangan po talaga ng laboratory bago ka mag-opera. So ang gagawin po ninyo, i-process yung sarili ninyo bago kayo mag-deliverance. Yun lang namin sa mga tao na malayo po sa simbahan, malayo po sa sakramento, i-process yung sarili ninyo. Kasi through processing po, makikita ng Diyos na ano pala, faith, yung yung pagsisisi mo, totoo pala. Totoo pala. So ganito lang po ang ma-advise namin sa kanila na nasa abroad. Pray the rosary, pray the chaplet of divine mercy. Always trust in God, have faith always. Yun po ang pinaka-importante. So back to you, Bro Jando. Okay, dito naman tayo sa Zoom. Si Kokok Gania. Kokok Gania, pwede paki-open mo na yung camera para alam ko na first time kasi to eh. At least alam ko na hindi alien. Ayun, at least alam ko hindi alien. Okay, good evening sa iyo, Brother Kokok. Pag-click po yung unmute. Good evening, brother. Oy, kamukha mo si Alexander ah. May tanong po ako, brother. Dalawa pong tanong nakin. Pinakauna, yung Eucharist po. Dahil hindi kasi matanggap ng mga Baptist na dahil ang interpretasyon ng Katoliko literal, hindi meaning na kailangan natin kainin yung flesh ni Jesus at blood ni Jesus, dahil sinight ko sa Exodus kung nagawa ng Diyos na yung burning bush, good brother, na kung nasunog yung burning bush at the same time hindi nasunog, kung ang nature ng Diyos ay tatlo at saka isa, kung nagawa niyang sabihin na siya ay Alpha at Omega at beginning, first and last, bakit hindi biblically possible na ang bread at wine literal at saka hindi literal? At saka mag-a-appeal kasi sila, brother, na hindi daw literal dahil sa Mark 21 yung kuan, good father, brother, Father. yung kuan, brother, yung Last Supper na mga story. Ang basis kasi namin, brother, yung John chapter 6. Tas hindi nila masagot, brother. Siguro ang tanong ko, brother, dahil may isang verse sila sa Leviticus na hindi daw symbolic lang yung John chapter 6, dahil sa Leviticus may batas kasi na hindi pwede inumin yung dugo. At si Jesus at that time nag-follow sa Judaic law.
Yun yung question ko, Father, kung ano ang Father. pwedeng pang rebuttal doon, or tama ba sila na symbolic talaga yung John chapter 6 dahil doon, pero sa palagay ko hindi man, Ah, dahil si- maraming tanong ko na hindi nila nasagot, at yun lang yung nataha ako ba, yung Leviticus. Yun lang, brother. okay, so nandyan ba si Brother Romel Palma? Nandyan ba? Brother Romel? Brother Romel? Romel Palma? Wala si Romel Palma. Ikaw sumagot, Brother Junre. Yes. Una kapatid, anong talata yung Leviticus? Yung Leviticus 14 ba sinasabi mong talata? Verify ko na muna, brother, ha. Para Verify sa ko muna. Leviticus 14 yata yung sinasabi mo? Para makita natin bago natin sagutin. Leviticus 14? Ah, Okay, for, verify ko muna, verify ko muna. tingnan mo muna. Bago natin bigyan ng kasagutan. Leviticus 10:14 ba yun? 10:14 yung ibig mong sabihin? Wait lang, brother, ha. Sige, sige. Nasa Leviticus 7, brother. 7:14, no? 17, 7:14. 17. 17 or Wait lang. 7:10? 7:10 to 14? Leviticus 17:11, brother. Leviticus 17:11. For the life of creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar. It is the blood that makes atonement for Sige, basahin God's natin life. dito. Basahin natin dito, bro, para makita ng lahat. Sige, Tingnan natin kung anong nakasabi dito. Magandang balita, Biblia yung ginamit ko. Ito naman ang tuntunin tungkol sa handog pangkapayapaan. Kung ito'y inihandog bilang pasasalamat, ang handog ay sasamahan ng tinapay na walang pampalsa. Ito'y maaring makakapal na tinapay na yari sa harinang minasa sa langis, o maninipis na tinapay na pinahiran ng langis, o tinapay na yari rin sa harinang minsan sa langis, o minasa sa langis. Ang mga ito ay isama sa tinapay na may pampaalsa at sa handog, pangkapayapaan bilang pagpapasalamat. Sa bawat uri ng tinapay ay magbubukod ng isang ihahandog kayawi, at ito'y kukunin ng paring nagbuhos ng dugo ng handog kapayapaan, pangkapayapaan. Okay, maraming salamat sa talata na ito, no? Well, dahil ang kinote niya, kapatid, is ang Leviticus. Of course, sa Leviticus, symbolic yan. Kasi hindi pa man bumaba ang ating Panginoong Jesucristo diyan. So yung sa Leviticus 7, nagfi-figure out na siya ng mangyayari sa darating, na mayroong isang alay na gagawin para kay Yahweh. Nakuha mo? Oo, brother. Sa Leviticus, natural, symbolic yan. Hindi pa yan literal kasi wala pa naman natin Panginoong Jesucristo. However, sa New Testament napakalinaw yung sa 6, no? John 6 napakalinaw ito. Bakit sasabihin nilang symbolic? Basahin natin kung symbolic ba ang pagkasabi dito. Basahin ko sa iyo na ito ay literal. Hindi yan symbolic. Kasi ang sinabi ng Panginoong Jesucristo dito, tunay na katawan. Pag sinabing tunay, literal ba yan, kapatid? Hindi, yan yung tanong na hindi nila Yun, kasi hindi nila tanggap. Pero kung susundin lang natin ang banal na kasulatan, literal yan kasi tunay nga eh. Pag sinabing tunay, bro, hindi yan symbolic. Ang synonyms ng tunay is literal. Synonymous yung dalawa na yan. Pwede pa mag-add, brother? Dahil Nang alin? nakipag-debate ako, hindi debate, nag-discuss lang. Ay, Sige lang, mamaya na yan. Tingnan muna natin tong talata. Sige, sige, Kita naman ng ating mga na ang
ang tinapay na binabanggit sa New Testament is not symbolical like sa Leviticus. Kasi sa New Testament, ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, tinapay na bumababa mula sa langit. No? Basahin natin muna sa 48. Ano ba ang sinabi ng Panginoong Jesucristo sa 48? Ito. Ako ang tinapay ng buhay. So masasabi mo bang symbolical yan? Nung sinabi ba niya yan na siya ang tinapay, nasa harap ba siya ng mga tao, bro, o hindi? Ano yun, brother? Nung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa John 6:48 na siya ang tinapay ng buhay, literal ba yan o symbolical? Literal, brother, dahil Literal yan kasi andyan siya nung sinabi niya, kaharap niya yung mga tao sinabihan niya na ako. Personal pronoun, ako ang tinapay ng buhay. Refer sa kanyang sarili. Di ba? Oo, Oh. brother. Tingnan ko yung talata na, wait lang ang sinabi niya na, ang aking katawan ay tunay na pagkain. O, hanapin ko lang yung saan yun. Ayan, ito sa 55. Umpisahan natin sa 54. Ito sinabi niya sa 54. Ang kumakain ng aking laman. Tingnan mo ano ang pinapakain niya ang kanyang Laman. laman, no? Hindi niya sinasabi, ang kumakain ng tinapay na yan. Hindi niya sinabing, tinapay na yan, aking laman. Tumutukoy sa kanyang flesh. At umiinom ng aking dugo. So, this is a literal statement, kapatid, no? Talagang sa kanya galing. Ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay. Sinabi ba niya ang aking katawan, ang aking laman ay symbolic or tunay? Tunay. Tunay na pagkain. Ang synonymous ng tunay, literal. Synonymous yan. Tingnan niyo sa dictionary, anong synonymous ng true. Di ba literal? Tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. So, alin dyan ang symbolic? Itunay nga. Pag sinabi mong symbolic, bro, hindi yan tunay. Halimbawa, ang watawat ng Pilipinas ay sumisimbolo sa ating bansa. Yung watawat, simbolo siya ng bansa. Tunay ba na ang watawat ay bansa o hindi? Hindi. Hindi, kasi simbolo lang siya, di ba? Ang watawat sumisimbolo sa bansang Pilipinas, hindi siya totoo na yung watawat bansa yon. Sumisimbolo sa bansang Pilipinas. Kasi simbolo lang siya. Yun ang ibig sabihin ng simbolismo, bro. Hindi totoo. Naglalarawan siya sa katotohanan. Yan ang simbolo, symbolic, no? Isang picture na naglalarawan sa katotohanan, that is symbolic, no? Pero hindi siya tunay. However, itong kay Panginoong Jesucristo, hindi mo pwede sabihin na symbolic to kasi ang sinabi niya, tunay. Nabasahin natin sa 55 muli. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Basahin natin to sa English. Ano ba to sa English? No? Ayan, no? For my flesh is the real food. My blood is real drink. Di ba? Ang real ba is not real sa iyo, kapatid? Bro, sa tingin mo? Real is real. Real is real. Paano nasabing hindi totoo yan? I-real nga eh. Di ba? Isa pa, kapatid, nalilito kasi sila dahil pag sinabi mong literal, kailangan natin kainin yung unod ay yung flesh mismo ni Jesus ba? Tapos kung tignan mo, kung sa tao na logic, oo, tama. Pero biblically, problematic. Dahil kung ganyan ang nature sa Diyos, dapat tatlo Diyos natin, di ba? Pero nakasaad kasi na isa ang Diyos, pero tatlo. Paano yan posible, di ba? Isa pa, sa Exodus. That is beside, bro, that is beside the point. Ang layo na ng argument mo pag ganyan, ano. Well,
may ano naman yan, pero dapat mag-focus tayo doon sa laman at katawan natin Panginoong Hesus Kristo. Huwag mo na siyang dalhin sa Old Testament kasi sa Old Testament talaga lahat doon symbolic. Ano yun sabi nga ni Saint Paul, ang Old Testament ay shadow of the things to come. Shadow lang yun. So symbolic talaga ang sa Old Testament. Huwag kang mag-argument ng Old Testament kasi symbolic talaga yun. Na-argument ko kasi yun, bro, dahil hindi kasi nila matanggap. Hindi nila Yeah, pero matanggap. I mean, mag-focus ka talaga sa New Testament. Ang mga literal talaga na pahayag sa Bible nasa New Testament kasi yan talaga ang kung sa baga katuparan ng nasa New Testament kasi kung dadalhin mo siya sa Old Testament, bro, sabihin niya talaga na hindi literal yun kasi namatay nga sila eh. Sabi nga Panginoong Jesucristo sa John 6, kumain ang inyong mga magulang ng tinapay na mula sa langit pero namatay sila. Ibig sabihin, symbolic yun yung nasa Old Testament. Hindi mo pwedeng dalhin ang Eucharist sa Old Testament kasi symbolic talaga yung sa Old Testament. Okay, sige. Okay, Okay, bro. maiipit ka dyan. No? Sa John 6, kung umpisahan mo pagbasa sa 40, sinabi ng Panginoong Jesucristo, kumain ang inyong mga ninuno ng tinapay na mula sa langit pero namatay sila. Ibig sabihin, hindi pa yun ang katuparan. So dito tayo sa katuparan. Huwag mong dalhin sa argument na pwedeng maalanganin ang argumento mo kasi dinala mo siya sa symbolic na time. Sa time na hindi na siya symbolic kaya nga real na eh. Wag mo Sige, siyang naintindihan dalhin. ko to. Ang daming talata sa New Testament na hindi mo na kinakailangan dalhin sa Old Testament. Halimbawa itong 1 Corinthians 10:14 to 22. Kasi literal talaga to. Kung pag-aaralan mo ang 1 Corinthians 10:14 to 22, inihambing St. Paul ang alay ng mga pagano sa tunay na alay. Sa tunay na alay, ito talaga ang aral ni San Pablo sa communion, no? Ito, paano niya inano yung 1 Corinthians 10. Ayan, 14 to 22 ito. Kaya nga mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Okay, so ito ang bunga ni St. Paul, no? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo sapagkat alam kong kayo'y matatalino, kayo na ang magdesisyon. Hindi ba't ang pag-inom natin sa kupa, o kupa yung chalice ng ating Panginoong Jesucristo, ng pagpapala ng ating ipinagpasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? Literal yan, di ba? Ang pag-inom natin ng kupa, pakikibahagi sa dugo ni Kristo. So literal talaga na iniinom natin yan. At ang pagkain natin ng tinapay ng ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. So walang simbolik dyan. Pakikibahagi talaga. Kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan. Kahit na tayo marami sapagkat nagsalo-salo tayo sa isang tinapay. Pinagsasaluhan na, isang tinapay pinagsasaluhan. Ibig sabihin ng isang tinapay na yan si Kristo. I am the bread of life, John 6:48 and John 6:58. Tingnan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikibahagi sa ginagawa ng dambana? Ito na yung kanyang pag-distinguish no, sa dalawang uri ng sacrifice. Anong ibig kong sabihin? Sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Inihambing ni St. Paul yan na ang walang kabuluhan na handog or sacrifice, yung pag-alay sa mga Diyos-Diyosan, yung ginagawa ng simbahan, sacrifice din yun. Unbloody sacrifice. Pero may kabuluhan yun kasi pakikipagkaisa yun sa katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang ibig kong sabihin ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kaya't ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Ibig sabihin pala, mayroong dalawang uri ng sacrifices sa mundong ito. Handog, or sakripisyo, pag-aalay sa demonyo at pag-aalay sa tunay na alay, ibig sabihin sa Diyos. Dalawang magkaibang tunay yan. Ang tunay na yung sa demonyo na alay, yun ang walang kabuluhan. Sabi ni St. Paul, walang kabuluhan yan. Pero ang ginagawa natin, pagkain natin sa tinapay at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, ito ang tunay na alay. Dahil kayo ay nakikipagkaisa sa dugo at katawan ng ating Panginoon Jesucristo.
Basahin na direkta pa sa 21. Anong sinabi sa 21? Hindi kayo makakainom ng sabay sa kupa. Kita mo? Hindi po pwede yung dalawang sacrifices ang inaano mo, ang ginagawa natin. Isa lang talaga, either two, mamili ka. Sabi nga niya sa Matthew 6, you cannot serve two God, no? Or two gods between good and evil. So itong isang sacrifice na sa demonyo, that is bad. Hindi mo pwedeng anuhin yan, hindi mo pwedeng serbisyuhan yan kasi sa demonyo yan, hindi yan sa Diyos. Hindi kayo makakainom ng sabay sa kupa ng Panginoon at sa kupa ng demonyo. That is impossible. Hindi rin kayo maaring makisalo ng sabay sa hapag ng Panginoon at sa hapag ng demonyo. Nais ba nating manibugho ang Panginoon? Akala ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Di ba? So, may paghahambing. May paghahambing dyan na hindi mo pwedeng pagsabayin ang handog sa demonyo at handog sa Diyos. Hindi po pwede yun. Isa lang talaga ang tunay na handog. So, at ang handog na yan, tunay yan. Kasi pakikipagkaisa yan sa ating Panginoong Jesucristo at sa Diyos. Kasi yung sa demonyo, pakikipag-isa rin yun, bro. 'Di ba? Yung mga satanista kapag sila nag-aalay sila, literal ba yun na talagang nag-aalay sila para sa demonyo, bro? Hindi ko alam yun, bro. Literal yan. Ay, mga satanista. Kaya nga may mga ritual sila. Yung ginagawa ng ritual, hindi ba sila literal na gumagawa ng sacrifices sa demonyo? Oo, bro. Literal. Literal yan. Di ba ginagawa talaga nila yan? Pag-aalay yan para lumakas ang kanilang kapangyarihan. Yan ang point ni St. Paul sa 1 Corinthians 10, 14-22. Dalawang pagkahambing yan. Dalawang tunay na umiiral sa mundong ito. Walang simbolismo dyan. Walang simbolismo. Dalawang tunay yan. Pero dapat yung isa, talikdan mo yan kasi walang kabuluhan na alay yan. Alay yan sa Diyos-Diyosan, hindi sa Diyos. Ang gusto ni St. Paul, yung tunay na alay. No, kung dinikta natin yan sa 1 Corinthians 11, 21 to 20, 23 to 27, yan, sinabi ni St. Paul talaga na ito ang itinuro ni Kristo. No, na dapat sundin at gawin ng lahat ng mga tao yung pagkain sa kanyang dugo at katawan, kapatid. So, literal talaga yan. Literal. Walang hindi literal dyan. Ang problema talaga sa kanila, hindi sila tumatanggap sa salita ng Diyos. Para bas lang mga Hudiyo na nireject ang salita ng Diyos, no? Diyan, Jeremiah 8:8-9, pinagalitan ni Jeremiah ang mga eskriba at ang mga parisiyo kasi nireject nila ang salita ng Diyos. Ay, yung mga protestante, walang pinagkaiba yan. Yan din sila yan. No? Nireject nila ang salita ng Diyos. Sinabi na nga ng Panginoon Jesucristo, my blood, my flesh is real flesh or real food. No? My flesh is real food and my blood is real drink. Paano naging hindi totoo ang real? Saan ba kayo nakita ng real pero hindi pa rin totoo? Pwede ba yung ganon, Brother Angel? Real na nga, unreal pa rin sa inyo? Mga Baptist? O Bad Kokok? Yun na, lahat ng mga rebuttal niya, hindi talaga nila ma-defend. Although different yung pag-explain mo, brother, different rin sa akin. Sa aking version rin, hindi rin nila masagot. Parang inaccuse pa nila ba na hindi daw ako guided sa Holy Spirit dahil hindi ko daw nakita bakit simbolismo yun. Ipabasa mo yung John 6:55. Basahin mo sa English, Good News Bible. Kasi real. Pag sinabing real ba, unreal? Grabe naman, pag sinabing real, hindi pa rin real? Real na nga eh. My flesh. Sabi ni Kristo my flesh is real food. My blood is real drink. Basahin nga natin uli. John 6:55. Napakalinaw eh. Bakit masimbolismo ang isang real? Ayan sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain sa good news kasi mas impact ang ang real kaysa tunay. Ayan for my flesh is the real food and my blood is real drink. Hindi pa rin yan tunay, real na nga eh. Ano ba ang ng real? Ano ba ang synonymous niyan? Literal yan. Pag sinabing real, ang synonymous term niyan, literal. My flesh is literal food, my blood is literal drink. Sabi na hindi pala literal.
Napaka-problematic talaga ng kanilang ano bro, ng kanilang theology. Bro Mm. Junri. Yes, Brother Angel. Yes, dagdag natin kasi yung sinasabi nga rin nila yata nila yung tinapay, no? So tingnan natin, yung bang tinapay niya tunay Siya ba na nga yung mismo yung tinapay, Brother Angel, sabi niya, Yun- I yun am na, the bread the of bread. life. Kaya nga mabibigyan mo ng pinaka-example kapatid na nagtatanong, no? Mateo 26:26 nga bro. Oh, Bro Junri. ito pa to, napakalinaw itong talata na to. Nako. Ito, di dyan mo kukunin lang brother na pagtanungin natin sila. Ganito yung tanong mo. Bigay mo muna Kahit natin. ito nga lang kung maunawaan na ng talata na to, ito, walang symbolic dito. Paliwanag ni Brother Angel to. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay. Tandaan mo dumampot si Jesus, dumampot siya ng tinapay. Tinapay ang dinampot niya. At matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagati-hatiin niya iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi. Pakinggan mo anong sinabi ni Jesus. Kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Brother Angel, paliwanag mo. Ang tanong, may sinabi ba siyang simbolo ito ng aking katawan? Meron, wala? Wala. Brother, Brother. brother, dito sila nagsabi na simbolismo to dahil kung literal daw ang interpretasyon ng Diyos sa Mateo 26, dapat nag-chop-chop daw siya sa sarili at pinakain mismo yung flesh niya sa mga apostoles. Kaya Yan ang nangyari, bro. Dali. Yan ang nangyari sa mga Hudiyo na hindi nakaunawa. Tumalikod. 'Di ba sa John Tumalikod sila. 66 na naging alagad na niya yun. Kasama na sa 70 disciples niya yun na inutusan niya. Nung sinabi niya na pakainin ng kanyang dahil hindi nila naunawaan, akala nila ay pakain talaga si Jesus ng buo doon sa itong katawan niya. Akala nila di tumalikod sila. Tumalikod sila kasi hindi nila naunawaan. Pero tingnan mo yung sinabi sa John, sa Matthew 26 bro. Kumuha si Jesus ng tinapay. Ang kinuha niya tinapay. Dali, Hindi niya sinabi paliwanag nung natin nung pag pinapiraso niya sa tinapay, hindi niya sinabi ito ay simbolo ng aking katawan. Bagkus anong sinabi niya sa tinapay? Ito ang aking. Yung tinapay na kinuha niya bro, inaring sa kanya. Aking, ito ay aking laman. Ito ang aking laman. Din niya sinabi, ito ay simbolo. Walang simbolo. Talagang claiming niya na yung tinapay na kanyang kinuha. Ano yun? Laman yun. Laman niya yun. Question, imposible ba sa Diyos na gawin niyang laman ng isang tinapay? Hindi. Bakit? Ginawa na niya. Yung tubig, ginawa niyang wine. Tama, Father. Ay, tama, brother. Ano, tama, Father? Tama, brother. Nagawa na ni Kristo yun. Nagawa na ni Kristo na magmilagro yung tubig, ginawa niyang real wine. Kaya walang imposible sa kanya nung sinabi niya, ito ang aking katawan, nangyari yun kasi kapangyarihan ng Diyos ang ginamit doon. Hindi salita lang na kung sino ordinaryong tao, bro. Kung naniniwala sila na si Kristo ay Diyos, kayang gawin ang lahat, walang imposible doon. Pag sinabi niya, kumuha siya ng tinapay, ito ang aking katawan, mangyayari yun kasi salita ng Diyos. Ezekiel 12:28, anong sabi ng Diyos? O basahin ko sa iyo. Sorry, Brother Angel, dagdag ko lang to, Brother Angel. Last na to. 12:28. Ano ang sinabi ng Diyos sa 12:28 ng Ezekiel? Kaya sabihin mo sa kanilang ipinapasabi ko, isa man sa mga sinasabi ko'y hindi maaantala, hindi na magtatagal at magaganap ang lahat ng ito. Lahat ng sinasabi ng Diyos, bro, magaganap talaga yan. Kaya pag sinabi niya, ito ang aking katawan, naging katawan talaga yon. Prohiban yan. Ginawa niyang wine ang tubig at yung 5 pirasong tinapay, pinarami niya. Tinimes pa niya ng 5,000 yon, Brother Angel. Kaya nga bro, no? Kaya nga yung tanong mo sa kanila, may binanggit ba na simbolo o kayo lang ang nagsasabi? Sila lang nagsasabi, brother. Hindi ko rin alam Exactly. Yun nga kasi Hindi ko rin- nangyayari sa tao, no? Kapag wala ka sa tunay na iglesia, mahirapan ka diyan. Napakarami ng tumalikod sa simbahan dahil sa mga paliwanag ng mga wala sa tunay na iglesia. Sino ba yung mga ano noon? Sino ba yung mga pinakapinuno ng saksi ba yan, mga saksi? Lahat yan brother. Baptist to, Brother Angel, Baptist. Baptist. Baptist.
Yes, ang mga pinakadulo niyan, pinaka-main niyan, nagbasa rin ng Biblia yun eh. Wala namang, they are not guided by the church. So, pasa-pasa na lang. Ito siguro yung simbolo lang. Doon nagkakaproblema, no? Kaya nga, napakahirap talaga sa mga tao nagbasa na tapos mag-interpret ka na mag-isa. Isipin mo yan, yan, literal talaga yan. Kasi unang-una, wala sa sinabing simbolo. At pag sinabing ito, ang aking katawan, tanong, yun nga, kaya bang gawin yung katawan yun o hindi? Ano Kaya. po, brother? Exactly. For Luke Mm. chapter 1 verse 37, for with God nothing is impossible. Kaya kung Mm. maalala nyo dun sa Emmaus noon, kung maalala nyo, may dalawang disipulo doon, nakita siya, hindi siya Lucas nakilala. 24 yan, 24, Yes. 14 hanggang 30. Alam mo yung doon pa lang makikita mo nung muli siya nabuhay, nagpakita siya ron. Hindi siya nakilala kung sino yon. Sabi, anong pinag-uusapan yon? Sabi ni Jesus sa kanila. Sabi niya, sabi nila, hindi mo po ba alam nangyari? Yung nga pinako sa krus, namatay, ganito, ganito. Hindi siya nakilala. Alam nung nangyari sa bandang huli, nung dinala siya sa bahay nila at nagpira-pirasong tinapay, nabuksan ang isipan nila. Ngayon, biglang nawala si Jesus. Naging Bakit tinapay. nawala si Jesus? Yun na yung tinapay eh. Siya na yun eh. Mm. And that's exactly, yes. Sa ano Kaya yan bro? nawala si- Basahin mo yan bro, Kokok. Lucas 24, 14 hanggang 30 yan. Kapag Okay, wala kang okay, proper okay. theology, hindi mo maintindihan yan. Kaya nga doon sa unang Korinto chapter 11 verse 27, ang hindi karapat-dapat na kumain ng kanyang katawan at dugo, Hindi kakasala. hindi karapat-dapat nagkakasala. Bakit siya nagkakasala? Doon sa tinapay ang sinasabi doon. Bakit nagkakasala kung di siya yun? Kaya may tinanong kami noon yung isang born again dito tungkol diyan sa Eucharist. Tinanong ko siya, hindi makasagot eh. Sabi ko, anong tinapay yan? Tinapay ba tinapay ba sa bakery, pandesal, o tinapay yan ng pinagpira-piraso ng mga apostol? Hindi makasagot. Kasi pag sinabi niyang tinapay sa bakery lang yan, ba't ka magkakasala? Mm. Kapag hindi ka karapat-dapat, tama? Yes, strong point yan, brother. Strong point. Exactly. Kung yan naman ay tinapay naman, nagpira-pirasong tinapay ng mga apostol, ba't hindi nyo ginagawa? See? Mm. Ng mga, lalo na ngayon, hindi nila ginagawa yan. At gawin man nila, paano maging simbolo? Nakakasala ka nga eh. Kung simbolo Sabi, lang, Brother Angel, sabi pa Mm. naman sa Bible, wag nilang dagdagan. Saan nila mabasa na simbolismo lang? So dagdag simbolo. yun. Yun nga yung pinakapunto ko kanina dyan sa Mateo 26:26. So saan may sabi nyo, dapat nasa Biblia. Nasa Biblia ba na sinabi ni Jesus simbolo? See, biblical sila pero ngayon napapatunayan sila wala sa Biblia. Yun yung mga paliwanag bro na makakatulong sa inyo. Sige bro, salamat bro. Yung ikadalawang tanong ko, brother, Mm. sa Latin Rite, yung Eucharistia ng paano natin ginawa, bakit hindi natin iniinom yung chalice, brother? Bakit yung pinutuso lang, brother? Yun yung Well, isang tanong ko na hindi ko Hindi talaga mo pa nasa- hindi mo pa tradition alam. ba yun or biblical ba yun? Biblical yan. Actually, mayroong 4 na rason sa Catholic theology. 4 na reason. Tandaan mo to palagi, aralin mo to para maisagot mo to sa iba. Kasi isa yan sa ginagamit nilang dahilan, no? Na piki yung pagtatanggap natin sa Eucharist kasi sabi sa Bible, kanin at inumin. Ba't sa inyo, pinapakain lang, ang pari lang ang umiinom. At sinasabi pa nila na pari lang ang nalalasing, no? So, makirit talaga yung ginagawa nila sa Ebanghelyo. That is, tandaan natin, Ebanghelyo po yan, no? Huwag nating gawing katatawanan yung Ebanghelyo dahil magkakasala po tayo ng sakrilihiyo yan. Una kapatid, ang turo ng simbahan dyan, dahil sa 4 na mabibigat na rason. Mayroong 4 na rason kung bakit Eucharist na lang ang tinatanggap. Una, economic reason. Mm. Pangalawa, hygienic reason. Mm. Hindi pala, 3 lang pala. Economic reason, hygienic reason, at theological reason. Okay?
economic reason. Tandaan natin na ang wine na ginagamit diyan ay hindi mumurahin na wine, bro. Purong wine talaga 'yan. Walang preservatives kaya mahal 'yan. Tama? Ngayon, ang hula ni Malakias mula sa sunset, mula sunrise hanggang sunset gagawin ang pag-aalay. Ibig sabihin, mula alas 5 hanggang alas 5 ng umaga hanggang sa hating gabi yan. Sa mga katedral natin, ganyan ang misa, no? Based sa hula ni Isayas, at Katoliko lang ang nakatupad sa hula na yan, na magkakaroon ng alay from sunrise to sunset. Katoliko lang, kaya nga sa katedral natin, lalong-lalo na paglinggo, mula umaga hanggang gabi, tuloy-tuloy ang misa kada oras, tama? Tama. So ibig tama. sabihin, dahil oras-oras nagmimisa ang simbahan, kinakailangan painumin mo lahat ng tao kapag nagsisimba. No? Tama. Napakamahal ng wine, bro. Napakamahal ng wine na ginagamit ang simbahan. Karamihan pa ng mga Katoliko, nagbibigay man, piso-piso lang. Kasi wala namang 10% sa simbahan eh. Tama? Tama, brother. Ang iba pa nga, hindi nga nagbibigay eh. So baka maubos ang pundo ng simbahan sa dami na nagsisimba linggo-linggo. Isipin mo yan, ang volume ng tao ng Katoliko pag nagsisimba, ang dami. From 5 a.m. to 10 p.m. yan. Puro palagi ang mga katedral niyan. Saan kukuha ng pambili ang simbahan, bro? Kung lahat na lang ng Katoliko ay paiinumin, di ba? Tama, So, brother. isa yan sa nakita ng simbahan ang economic reason. Pangalawa, hygienic. Hygienic reason kasi lalong-lalo na, bro, nung nagka-COVID, delikado. No? Na isang kupal lang yan eh. Painumin ang lahat. Anong mangyayari? Kung may COVID yung isa, di nagka-COVID na lahat. Tama, brother. Tama. Hindi naman pwede, bro, na bawat Katoliko magdala ng baso ay parang na kayong nagtatagay dyan sa simbahan. Tama? Tama, brother. Tama. Pangalawa yan, sa nakita ng simbahan kung bakit kahit hindi nakatawan. Pangatlo, theological reason. Theological reason, bro. Pag bumili ka ng karne sa merkado, bro, yung karne na binili mo, may kasama bang dugo o wala? May kasama. Kasama ng dugo doon. Kaya nga, si Panginoong Jesucristo nung sinabi niya to, sa John 6 sa John 6 nung sinabi niya sa John 6, pagkalinaw ng sinabi niya sa 50:51. Sa 50:51, narito ang tinapay na bumababa mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi mamatay. Sa 50, bro, sinali ba niya ang dugo or okay na yung tinapay para sa buhay na walang hanggan? Okay, brother. Nakita ko na. Sige, okay. Di ba? Tinapay, sapat na yung tinapay. Okay. Even his flesh is very enough para magkaroon ka ng buhay ng walang hanggan. Di ba? Tama, brother. Yung sinasabi nila na sa Matthew 26:26 at sa Lucas 22:19-20 na bakit pinainom doon ang mga because of the audience. Tingnan mo kung sino ang audience. Sa Matthew 26:26 at sa Luke 22:19-20, sino ang kaharap na diyon? Mga apostol niya, di ba? Mga pari. Kaya sinabi niya, gawin ninyo ito upang pagpapaalala sa akin. Kaya yung gawain yun, referado yun sa mga pari. Para gawin ng mga pari yun. Kaya nga sa mga misa natin ginagawa ng pari yan. Breaking of the bread at yung consecration of the wine para maging tunay na dugo. So, sinabi ng Panginoon yun sa mga pari para gawin, para alalahanin. Nakuha mo? Oo, brother. Kuha ko yung Pero sa John 6, sino ang audience niya? Mga tao. Mga tao. Dalawang audience ang sinabihan niya eh. Mga pari at mga tao. Anong sinabi niya sa mga tao? John 6:50. Ang sino mang kumain ng aking katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So even pala katawan lang ng ating Panginoong Jesucristo ang ating matanggap. It's more enough to have eternal life, kapatid. Kaya nga, first
Corinthians 10:17. St. Paul, sabi ni St. Paul dito sa mga tao, ang kanya lang ebanghelyo dito, kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan, at kahit na tayo marami sapagkat nagsalo-salo tayo sa isang tinapay na lang pinagsasaluhan nila. Wala namang wine dyan eh. Tama, tama. Di ba? Oh, so, hindi nila naunawaan ang ano talaga, ang scripture. Hindi nila naunawaan. Nagbasa lang sila ng isang talata, tapos nagbigay na sila ng sarili nilang paliwanag. No? Again, ang Matthew 26:26 to 28 at ang Luke 22:19 to 20, ang kaharap niya doon mga pare. Kaya sinabi niya sa Luke 22:19 to 20, kung basahan mo sa Luke 22:19 to 20, specific ang kanyang sinabi kasi utos niya yun sa mga pare. No? 22, dumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sinasabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayon din naman, dumampot siya ng kupa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kupang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. So napakalinaw dito ang kanyang specific na utos, gawin ito para pag-alaala sa kanya. Sino ang sinabihan niya dyan, mga pari? Kaya nga ang mga pari, ginagawa yan pag breaking of the bread at pag-consecrate sa wine. Kasi yan ang utos sa kanila. Pero pagdating na sa implementation, pag-implement na, John 6:50, sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang kumain ng kanyang katawan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So enough na, in theological reason, enough na ang bread roon ng life eternal. Kasi nga, sa bread, that is flesh, may kasama na rin yung dugo, kapatid. Bro Junri, Yes, Bro Angel. ang mga maraming nag-aano diyan, yan ang tumutulig sa simbahan, bakit daw si Father lang umiinom ng ano, no? So ang mga apostol hindi naman ginawa yan eh, no? Gawa 2 nga bro, Gawa chapter 2 bro, 46. 46 bro. Acts Mga 2. apostol, tingnan mo kung nag-ano sila, kung may nag-ano ba sila ng ano ng wine. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Tinapay lang talaga dyan. At anong 47, anong ginagawa nila? 47. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao at bawat araw ay idinagdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Kaya nga itong mga nag-aano na walang breaking of the bread, hindi yan ang tunay na pagsamba, no? Marami ngayon, 'di ba, sa mga ano lang, parang concert venue lang, walang church. So nangyayari doon, praising God and praising and music 'yon. Walang ano doon, walang worship doon. Ang worship kasama ang pagpipira-piraso ng tinapay. Walang binanggit diyan tandaan mo kapatid, ang tinapay ba kasama ang katawan ba kasama dugo? Yes, Brother Wendell. Brother Angel, sagutan niya kanina, oo. Di ba? So exactly, no? Yun ang ano doon. Kahit si Apostol Pablo, bro, sa chapter 7 verse Gawa 27. So nagpira-piraso lang din siya ng tinapay. 20 verse 7. Oo, so walang ano 'yon, yun po yung pwede mong ipaliwanag, no, dahil nga doon sa economic reason. Paano mo papainom 1,000, 2,000 nagsisimba, brother? Paano pa inumin? Oras-oras yun, Brother Angel, oras-oras. Tama. Oo. Oras-oras pa 'yon, no? So, yun po kapatid, ang tandaan po natin, yung pinakaano doon, yung economic reason, hindi. Yung sinabi niya sa mga alagad niya. Siyempre, alam naman ng mga alagad, kahit sila hindi naman lang nila kayang painumin ng alak ang mga tao. Libo-libo rin noon na na-convert sa ano. So yun po yung mga dahilan, no. Theologically, ang katawan ay nandun din yung dugo noon. So pareho lang po yun, kapatid. Ikatatlong tanong ko, brother. Yes, bro. Related rin to sa Eucharist. Dahil sabi kasi nila, brother, na kapag naniniwala ka lang sa Diyos,
may eternal life ka na daw. Hmm. Pero nakita man natin na kailangan mo talaga kainin yung literal na ah, flesh at para kuha ka ng eternal life. Ang tanong ko ngayon ng mga protestante na hindi part ng doctrine nila ang literal na symbol yung Eucharist, may eternal life ba sila? Both Okay. sa nakaalam ng teolohiya ng simbahan at hindi alam ang teolohiya ng simbahan. Maraming salamat bro. No, wala. Wala pa silang life eternal. Actually, ang pinangahawakan nila ay ayon sa nabasa nila. No, ayon sa nabasa nila, John 3:16 kasi, ang whosoever believe will not perish but have eternal life. Yan ang sinasabi kasi sa John 3:16, no? Basahin mo natin John 3:16. Misconception no? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So hanggang dyan lang sila. No? Para bang sa kanila dahil sinabi yon, enough na yon para sa life eternal? No. Dahil kung titingnan din natin ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, Matthew 7:21, no? Sinabi naman ng Panginoong Jesucristo, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. So ibig sabihin, yun palang John 3:16, it's conditional. Di ba? Conditional Tama, brother. siya. Hindi po ibig sabihin na dahil sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang mananampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, agad-agad ka na mayroong life eternal, ibig sabihin hindi ka na mamamatay. Tama, brother. Di ba? Ano ang kulang sa kanila? Yung pag-uunawa sa scripture. Kasi Matthew 19:17, ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo? If you want eternal life, obey my commandments. O sabi ng Panginoong Jesucristo. Sumagot si Jesus, bakit po ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti. Ngunit, kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Sinabi ba niyang manampalataya ka sa akin? Kapatid? Hindi. Di ba malinaw ano daw ang gusto mo kung nais mo magkamit ng buhay na walang hanggan? Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Question, inutos ba niya na kainin ng kanyang katawan? Utos, literal yun dahil wala nang ibang interpretasyon yun Correct. Wala. So ibig sabihin, yung pagbabasa nila ng Bible, dahil may sinabi ang nanampalataya magkaroon ng buhay ng walang hanggan, assumption ng probata. Assuming without proving. Tama. They just assume na may life eternal na sila. Kaya, feel nila ligtas na sila. Once and always saved nga daw Kaya hindi na nila kailangan kumain ng katawan ni Kristo. Hindi na nila kailangan magpabinyag. Ano talaga? Ayun ang mga aral nila. Hindi na nila kailangan mag-confession. Kasi nga may life eternal na sila. Dahil nanampalataya sila sa Diyos. Nakalimutan nila ang Matthew 7:21. Marami ang tatawag sa aking Panginoon, Panginoon. Pero hindi sila papasok sa kaharian ng langit. So, nakakaawa dahil nalinglang talaga sila sa turo ni Satanas. Kay Satanas na turo 'yan. Bro, Now, Jerry, last din Brother dun sa Angel. sinabi niya, paano yung mga walang tinapay na mga tao ngayon ibang sekta, lahat yan walang tinapay, yung iba simbolo lang. Paano yun? May kaligtasan ba? Si Jesus na nagsabi, 1 sa 53, bro. Matthew 6, sa 6:53. Napakalinaw nitong 6:53 Yan No? ang bigay mo. John 6:53, nako, grabe. Sabihin nila hindi na kinakailangan ng kanyang katawan. Sinabi niya dito sa 6:53 ang hindi makakakain hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan O ito, sinabi Ipakita ni mo ba? Kristo. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao. Ha? Malibang kanin ibig sabihin hindi ka makareceive ng kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay. Kita niyo yan. Nasaan dyan ang pananampalataya lang? Kung hindi mo ma-accomplish
yung utos niya na kainin at inumin ng kanyang dugo, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga misinterpretation, Brother Angel. May kaligtasan ba sila, Kokok? Wala brother, pero yung nag-discuss kasi kami sa John chapter 6 brother. Sinabi ko na kung mali ang interpretation ko na literal ito, mapasalangit pa rin ako according sa ilang theology. Pero pag sila mali at tama ako, wala silang eternal life. Yun, at nagalit siya dahil hindi daw ako guided sa Holy Spirit daw. Siyempre, ma-insulto talaga sila doon, pero yun ang totoo. No? Mali talaga yung kanilang paggamit sa John 3:16. Bro, mali talaga yun. Kasi kung ididikta mo sa 36 yan, ididikta mo sa John 3:36, ito ang sinabi ng Panginoong Jesucristo. May condition yon. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Hanggang dyan lang sila eh. Pero ang sumunod na sinabi ni Kristo, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Conditional. No, ang pananampalataya sa kanya is conditional. No? Manampalataya ka, meron ka ng assurance of life eternal. Para ma-perfect yung life eternal na ibigay sa iyo, kinakailangan mo sumunod sa kanyang utos. No, John 3:36. At ang pagsunod na yan, hindi yan one time. Buong panahon ng buhay mo yan. Kasi sabi ni Kristo naman sa Mateo 24 o 22, no? 22:13. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, ang manatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kita bang daming utos eh. Hindi manampalataya lang eh. O, nanampalataya ka na. Ngayon, para meron ka ng assurance, no? May assurance ka ng life eternal. Ngayon, sundin mo ang kanyang mga utos. Ang isa sa kanyang utos, pagkain ng kanyang katawan. So, sumunod ka na rin. So, meron ka ng double assurance. Ngayon, kinakailangan, walang putol yon. Walang putol. Kasi sa sulat na kay Mateo, ang manatili hanggang wakas yun na utos. Hanggang wakas ng iyong buhay. Saka ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Revelations 2:10. Hanggang wakas pa yun. Hanggang wakas yun. Binigay nga niya, sabi nga niya dun sa kanyang sulat sa Revelation 2:10 eh. Sa obispo doon sa kanyang sinulatan, sinabi niya kay Juan, sulatan mga obispo na yan, na manatili siya hanggang wakas at bibigyan ko siya ng buhay na walang hanggan. Obispo na yun ha. Pero sinabihan niyang obispo. Okay, basahin natin para mabasa mo. Sige, brother. 2:10 ng Revelation. Ang life eternal, ibibigay yan sa huling panahon pa ng ating buhay. O, sabi dito, huwag kang matakot sa mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Makinig ka. Ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo. Ito yung tribulation ng mga unang Kristiyano. No? Tapos pinapaalam na ng Diyos ang darating sa obispo na ito. Ayan, ipabibilanggo ng diablo ang ilan sa inyo bilang pagsubok dahil yan nga sinusubok ang mga tao. Magdurusa kayo sa loob ng 10 araw. Manatili kang tapat hanggang kamatayan. Hanggang kamatayan yan. Tapos, at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Doon pa lang yan, pag talagang namatay ka sa pananampalataya mo, nasunod mo lahat ng utos ng Diyos, doon pa lang ang life eternal. Kaya nga, mali yan eh, yung sinasabi ng mga Baptist na yan na ligtas na sila dahil nanampalataya sila. Mayroon na silang life eternal. Naalala mo kung nakita mo yung debate ko kay Alex Santos? Anong tanong ko sa kanya? Sabi mo, ligtas ka na, nasa langit ka na ba? Yes, nasa langit na ako. Kita mo, grabing claim yun, nasa langit na siya. Dahil ang sa akala niya, ligtas na talaga siya, kaya kiniklaim na niya na siya nasa langit na. Kaya napakademonyong aral yan eh. Tinuturuan ka ng aral nila ng na aral, at matawag dyan, yung imahinasyon ba? Ano ba tawag dyan? Yung, ano tawag dyan ba, Angel? Yung nasa utak lang? Guni-guni. O, yung sa English, ano? Katang-isip lang. Katang-isip ba? Katang-isip. Basta sa English yan. Nawawala sa isip ko. Napaka talaga ng aral nila. Illusion ba? Nag-i-illusion ba? Illusion lang talaga yung aral nila. Isipin nyo yan. Grabe yung aral nila.
Tanungin mo, nasa langit ka na ba? Nasa langit na daw. Paano nasa langit? Nagdidebating pa kami. Kaya, grabe talaga, delikado yung aral nila, kapatid. Ay, isa pa brother, kahit purgatorio hindi sila makapunta. Sabi ng santo natin, nemo that could non habit. Anong ibig sabihin nun? You cannot give what you don't have. Paano sila mapupunta purgatorio kung sila mismo hindi maniniwala sa purgatorio? Di ba? Sabagay. Pero sa aral ng simbahan, bro, sa aral ng simbahan, kahit mga protestante, naniniwala ang simbahan na may mga iilan na nakapunta pa rin sa purgatorio. Yung through no fault of their own. Yung mga hindi nakaalam. So, yun lang brother. Salamat brother. Yes, salamat bro. Bro JD. Ayun si Sinido family, naka-open cam. Sige, Brother Sinido, good evening. Unmute mo bro, Sinido. Recording stopped. Bro Sinido? Bro, unmute mo. Ayan. Ayan, in-unmute ko na. Ah, yes. Bro, Good evening, bro. Go ahead. Hello Yes, po. go ahead. May tatanong po yung wife ko. Ako lang Oh, po yung sige, nag- sige. Hi po, good evening. Yes, good evening po, wifey. Bro, may tatanong lang po kami. Kasi naglinis kasi kami ng altar, tapos nakita namin yung baliktaran na Manawag, tapos Holy Family. Ano lang po ba yun? Brother Romar? Okay na po yan. Yung Bro Romar? Ayan. Opo, Ah. opo. Sister, Saan po? patingin daw. Sabi ni Brother Romar, sister, patingin daw. Eto po. Ilaw nga daddy. Sorry. Eto po. Oh. Eto po. Sa likod. Ito po. Okay, wala ang problema as long as ano po, hindi po galing sa albularyo. Ang iwasan po natin, yung mga occult objects, kahit na yung mga yung mga religious item na galing po sa mga albularyo, yun lang po ang iwasan natin. Kasi meron namang mga purpose yung mga depende po yan sa mga taga-ukit kung ano po ang nila, ano ang ukit nila, ano nila gawin. Wala pong problema yan. Galing po sa mga albularyo, yun lang po ang iwasan natin. Kasi meron namang mga purpose yung mga mas malakas yung ninyo, yung audio. Ano po ang nila. Nanonood yung TV time. Yung mga gawin. Sister, pwede pahinaan yung volume kasi nagfi-feedback ang lakas. Sister Sinido. Po. Oh, yung masyado malakas yung feedback ng hindi na marinig sa live. Brother Romar, go ahead. Okay, yun lang po sister na ang iwasan po natin yung mga galing sa albularyo. So wala namang problema po dyan. Ang delikado lang po kapag isang katawan tapos dalawa yung ulo doon sa kabila. Ang kabila parang didikit lang ba? Pero yan, parang separate man, walang problema po yan. Apo. Ipa-blast nyo. Apo. Okay lang po. Hindi ba sira? Hindi naman po. Opo. Isang hirot pa po. Sige Kasi po. po may nag-ano kasi sa amin, may nakausap po kasi ako, sinasabi na sa Catholic daw, inalis daw po yung Book of Enoch. Wala naman talagang Book of Enoch, sister. Kahit pa ang mga Hudyo, wala silang aklat na Book of Enoch. Kasi ang Book of Enoch is full of conspiracy. Ang daming sinabi sa Book of Enoch na against sa pananampalataya ng mga Hudyo pati ng mga Kristiyano. Kaya hindi yan nasali sa canon. Okay. Okay po. Maraming salamat po ulit. God bless po, God bless. Okay po. Ito naman kay Brother Jory. Brother Jory, good evening. Hello bro. Yes bro, kamera bro.
Ako naman na-answer naman yung, kasi ako yung nag-message ni mo ba? Okay, sige bro, sige. Pero may follow-up lang sana ako kay Brother Romer kung, Yes, di ba, yes. Go ahead bro, go ahead. kuan bro, yung paglalagay ba ng asin is, ang nangyari po kasi yan, ang mga rooms po kasi na parang sa feeling ko infested, hindi po ako nagmamayari. Am I allowed to do the, kumbaga, yung paglalagay ng asin, yung kahit hindi sa akin yan ang room? So, kung ikaw nagamit po, inaalaw ko po niyan. Kasi No, kung ikaw Ano nagamit, po, hindi po talaga akin yan, pero pumapasok ako dyan kasi nag-departmental man kami. Papasok ako Mm. dyan, pero hindi talaga yun room ko. Parang pumapasok lang ako ba, pag subject ko na sa yun na section. So, ano po yung gawin niyo, yung kung sino po talaga yung naka-assign, pwede po sabihan ninyo. Wala mong problema. As long as po talaga na inalaw kayo na magturo dyan sa paaralan na mismo na yan, may authority po. Kapag yung principal naman ay Katoliko naman, wala namang problema sa kanya sa mga bagay na yan, i-share mo po para ma-empower po yung principal kasi siya man po talaga ang head po ng paaralan na yan. Kapag okay siya, wala namang problema po. Actually, So, bro, new principal namin yan and good thing yung kasi nga meron ng mga reklamo ba. Kaya sinuggest ko na mag monthly mass and good thing is nag-allowed naman siya. So no yun, ang problema. ko lang siguro bro, yung sinabi nung na parang, di ba, manifested dahil yung mga ginagawang sexual, yung mga ganun. So far, Oo. wala namang ganun kasi meron naman kaming gwardiya tapos maliit Mas naman yung mahigit. eskwelahan namin. Ang kuan lang siguro bro is yung may-ari ng dalawang teacher ko na parang sa assessment ko open yung isa open yung third eye kasi nakakikita talaga sila ng doppelganger ko. Yung isa naman yung talaga yung parang pinapakita ng parang bata ganun. Siguro ipapa-renounce ko sila or ipapatrace ko sila sa mga mga occult practices sila. Ganun po siguro na empowerment para po sa kanilang dalawa kasi sila yung Saan po talaga kayo may-ari banda ng po? classroom. Saan po kayo? Taga saan po? Talisay po, Cebu. Talisay, Cebu. So, meron tayong mga case officers po dyan doon sa Mandawi na assign. Yung kay Clyde Gitgano, meron doon din sa Lapu-Lapu, kay kanilang Padre Joey. Tapos marami naman sa ako di po dyan. Pwede naman magpa-guide kayo sa mga open yung third eye. Pwede naman yan ma-close po. Meron po tayong handbook kung padisikiya. I-encourage po ninyo sila. Meron po tayong mga yung guide po, guide sa handbook. Yun po, ipapray po ninyo sa kanila. I-process yung sarili kapag may pot at galit, ipatanggal. I-process yung sarili. Tapos frequent yung confession, magpunta po sa kumpisal. Tapos yung sa sacrament, yun po, yung sa mga na nabanggit po natin sa previous na punto por punto, nandun po talaga kung paano po tayo i-process po yung sarili ng mga teacher na open yung third eye. Kasi hindi man yan naku-close kung merong occult involvement, hindi po yan naku-close kung ang anong tawag niyan, ang doorway po nasa mga magulang. Kasi yun po ang nangyayari, nagtataka yung iba bakit hindi na-close yung third eye nila. Ang doorway pala, nandun pala sa nanay nila or sa tatay nila or sa mga kapatid nila. So ganun po, kapag hindi na-close, na po kayo, magpunta po kayo na Padre Monsignor Quintanar, nandyan man po yan sa Cebu kung kilala nyo po, or sa Lapu-Lapu, meron man tayong sa Ako di po. Pwede po natin matanong. Lumapit lang po tayo doon. Parang meron din yata yung, ewan ko lang kung meron pa rin yung kay Father, the late Father kay Kernbeck. Ay inaano po namin, ang sinasuggest po namin kasi ang daming galing Bro Romer? Wala na naman si Brother Romer. Brother Romer, nawala naman yung signal niya. Nag-black out na naman yung kanyang kamera. So, Bro Jory. po ng mga, sige lang. mga pare sa mga Ayan. resources kasi Bro Romer, paulit mo yung Bro Romer. Ulitin mo yung sinagot mo bro kasi nawala ka bro. Ay, nawala.
Oo, Wala nawala ng ka signal? bigla na yung signal mo. Sige, ulitin mo, bro. Okay. So sa ganoon po na paraan, magpunta na po kayo sa mga ACODE, sa mga sa mga kay Monsignor Quintanar or sa Mm. mga sa mga guided na mga exorcist team, mga case officer na updated po about sa exorcism and deliverance ministry. Kasi meron po talaga na mga exorcist na hindi po sila updated. Dapat po talaga na yung sa mga updated kasi parang taon-taon or 2 beses sa isang taon meron po silang conference. Tapos ang dami po mga ideas, mga experiences ng mga exorcists na ito pala ang dahilan kung bakit na-open, mga ganito, ganyan. So ang dami po. Kaya nga po ngayon dito, ang dami na po talagang healing na nangyari dahil po sa updated po ang ating mga exorcist ngayon. So yun lang po, bro. Okay. Salamat po sa paliwanag, Bro Romel. At salamat din sa pag-relay ng question ko, Bro John Ray. Sure, The Golden Boy. sure, bro. The Golden Voice pala. Bye, bro. Thank you, bro. Good evening sa lahat. Salamat, bro. God bless sa'yo, bro. Yan, so, Bro Jando? Bang wala pa, meron dito si Brother Ayan, meron siyang hypothetical question. Brother Angel, hypothetical question daw, Brother Angel. Sabi niya, bro, what if sa days of wars, something na walang gagawa ng tinapay para sa Eucharist po, ano po ang gagawin ng church in case those days will happen po? Brother Angel, hypothetical question lang to, Bro Angel. Kailangan pa pagsagutin ko hypothetical. Bro Angel? Hypothetical nga no? So, parang yung imagine ni John Lennon ba yun? Imagine there's no heaven. So, wag na nating isipin yun kasi lahat naman meron, no? Ang nakakatakot yung meron ng banal na Eucharistia, yung iba tinatanggihan pa, no? Yun ang nakakatakot. Tandaan natin, no? Pag sinabi ni God yan, ni Jesus, yung mangyayari yan, hindi mawawalan yan ng tinapay yan. Correct. Hindi yan mawawalan ng At tinapay. nangyari bro. na ba rin ang World War I? No? Wala ba ang tinapay ng buhay? Yes, hindi yan mawawala. World War II para. World War I at II, nangyari na yan. Yes, hindi yan mawawala, kapatid. Ang nawawala lang yung mga mga Katoliko na nabasahan ng talata at sa isang talata lang lumayas na. Binasahan ng isang talata, lumayas na. 'Yun ang mga nawawala. Pero ang Correct. pagkain at mga salita ng Diyos, kahit mawala ang lahat, kapatid, hindi yan mawawala. 'Yun po, kapatid. Maraming salamat, Brother Jando. 'Yun ang nawawala. Oh, si Jando ang nawala. Okay. So, meron pa dito, bro. Galing kay Rachel, bro. John Ray, okay na? ask ko lang po. ano? Meron pa dito, bro. Ask ko lang Sige, po. continue po Paano kayo. ko po sasabihan ng isang tao na gumagamit ng sacramentals pero wala po sa state of grace? Tinanong ko, hindi pala siya nagko-confess o nag-cares na hindi siya ma-offend. O, Brother Romer, paano daw niya gagawin niya, Brother Romer? Pakainin mo muna, sister, tapos pabusugin mo. Pag nabusog na, dyan mo banatan. Brother Romer? So, ganun lang yung turo. So, ganito po, kapag nagamit po tayo ng sacramentals, tapos alam na naman natin na kailangan po talaga magkumpisal, tapos hindi tayo nagkumpisal, wala po talagang saysay. Kasi yung mga sacramentals natin, nagdedepende po yan sa disposisyon ng gumagamit. Kahit na yung sa blessing nga ng pare, kapag wala sa disposisyon yung pare, wala po talagang saysay yung blessing niya kapag wala sa disposisyon. So, iba din yung sa sacraments kasi kapag sa sacraments, kapag makasalanan yung pare, kapag nag-ano siya ng sacraments, valid po yun. Pero sa sacramentals, iba. So, kailangan po natin na nasa disposisyon po tayo kapag gumagamit tayo ng mga sacramentals. Wala po tayo, nasa grasya po tayo, nasa state of grace, wala po tayo sa mortal sin. Para mag-flow po yung graces at saka takot yung demonyo. Kasi ang dami na namin dito na kahit na na-bless yung mga
mga religious item nagiging sacramentals, tapos may mortal sin yung gumagamit kapag tinutok nila doon sa mata ng buses, tinatawanan sila. Sabi ko, ayusin mo yung paghawak ng cross, ganito, idiin mo sa ulo ko, ganyan. Hindi sumisigaw. So nagtataka kami, so ganun pala. Kapag may mortal sin yung tao, gumagamit ng sacramentals, walang saysay. So takot ang demonyo sa faith natin. Kapag ka na-bless po yung sacramentals, magpo-flow po yun. Yung grasya po, kapag ka nasa state of, ano po tayo, yung sa sanctifying grace. So, paano po natin siya, na masabihan na hindi ma-offend, talagang ma-offend sila niyan. Huwag mong isipin na hindi sila ma-offend. Kasi kailangan yan para magising sila sa katotohanan. Kaya nga, ang sabi ng Diyos na, kaya nga yung mga Jew, mga pare na mga sa Judaism, galit nga sila kasi sinabi talaga ang katotohanan. Magalit ka man or hindi. Isabi mo yung katotohanan kasi hindi effective yung preaching mo, hindi effective yung yung catechism mo pagka walang magalit. Kaya nga dito na effective nga yung yung empowerment about sa kinasuhan na nga si Padre ngayon about sa vote buying kasi epektibo talaga. Ang good news, epektibo talaga. Ang dami nang nagre-react ngayon. Oh. So kung kasalanan, wala tayong if, but, wala. Kung kasalanan, kung ma-open na sila. Bahala na, at least, as long as nasabi po natin yung katotohanan. So yun lang po bro, John Ray. Yan, maraming salamat Father Romer. At sabi dito ni Ayan, di nyo nakuha yung point ko bro. During war, like sa Ukraine or aftermath ng wars na walang gumagawa ng tinapay para sa Eucharist kasi nasira sa gera or somewhat will the church do? Ang mahirap kasi dyan, Brother Ayan, hypothetical question lang yan. Hypothetical lang yan na what if kung mawala. Hypothetical. Kaya nga hindi na dapat sagutin yan kasi even in reality bro, hindi nga nawala eh. Mayroon nang dumaan na dalawang world war, nawala ba ang Eucharistia? Never ngang nawala. Kasi pangako ni Kristo, Matthew 28, I will be with you till the end of time. Kaya nga hindi dapat sagutin yung mga hypothetical question kasi nasisira ang pangako ng Diyos. Kasi kung sasakyan natin yan, hindi, sabihin natin, saan kukuha ng gamit? Hindi lalabas, Brother Ayan, sinungaling ang Kristo kasi hindi niya magampanan ang kanyang pangako that He will be with the church till the end of time. No? So wag ka nang maglagay ng mga hypothetical questions sa sarili mo para hindi ka madaya ni Satanas. Kasi pag yan, nasakyan ka ni Satanas, baka tumalikod ka pa dahil dyan sa mga hypothetical question mo na yan. Ano ko lang sa'yo yan? Bro Junri, siguro Yes. yung literal na sinasabi niya, halimbawa, gera, walang and God is love and God is justice din. So tandaan mo, God will provide, Brother Angel, ika nga. Oo. At saka hindi, halimbawa, gera nga, dahil nga sa mga, halimbawa sa atin, lalo ng COVID-19, walang misa, parang magtatanong kayo, may mga spiritual naman sa online mass. So in other words, God will provide naman, wag mong intindihin. At saka Brother Angel, God is justice. tandaan natin, sa Old Testament pa lang, binigyan niya ng mana ang mga Hudiyo para may makain talaga. diba? Yung mana na yun, sumisimbolo yun sa Eucharist natin. Kaya ngayon ang mana, yun ang nilagay ng mga Hudiyo doon sa kaba ng tipan kasi sumisimbolo yun sa salita ng buhay si Panginoong Jesucristo. At saka Ngayon andito na ang Kristo. Si Dimas, naalala ko, walang kumpisal yun. Di ba? Si Dimas, walang binyag yun, walang Eucharistia yun. Bakit? Mamamatay na yun, wala naman isang chance na ganun. Ganun din, yung sinasabi mo sa mga nagkagera, wala nang misa, wala nang, of course, common sense lang naman, alangan naman ibibigay ng obligasyon ng Diyos yun, bakit hindi kayo nagmisa? Gumigera nga eh. So ikaw naman siyempre kailangan gamitin mo rin yung mo, So sa ganyang kapatid, ang Diyos katulad ng lockdown noon, kaya nagkaroon ng online mass because of that. So gagawa ng paraan ng Diyos. Huwag mong intindihin yung kapatid, Hindi naman in every there's an exemption naman, hindi naman gumigera na nga, nagmamisa pa ba, So paano yun? Walang Eucharistia? Of course, God will understand that. God is justice and God is loving.
Wag mo masyadong isipin yung kapatid, Bro John Ray. Yes, Brother Angel, meron pa dito galing kay kapatid na Lini Meet. May tuturing ba na idolatry ang pag-idol sa K-pop idols tulad ng BTS? Ano po masasabi niyo tungkol doon? Yes po. Sa katekismo po natin 'yan, no? Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan hindi lang naman yung pagkilala ng iba't ibang Diyos. Even the love of money is act of idolism, kapatid. Love of money, love of material things, love of lahat ng mga bagay sa mundong ito na pinagtutuunan mo ng halaga. Idolatry po yun. No, kung babasahin natin ang ating katekismo, kapatid na linimit. Kaya nga, talagang tayo, ang music industry po, isa po siya sa nagpapaligaw sa tao, sa mga tao. Isa po siya, lalo na ang mga music ngayon. No? Kaya nga napakadelikado para sa mga anak natin na mamulat sila sa mga ganito kasi talaga pong mapapariwara sila. Ma-focus sila sa pag-train ng sayaw, nung mensahe nung kanta, kakantahin nila kahit tinanunawaan, binibigyan nila ng focus, hindi na nila nabigyan ng focus ang salita ng buhay. Ang pagbabasa ng Bible, doon na sila na-focus. Kaya idolatry po yan. Form of idolatry po yan, kapatid na linimit. Nakalimutan ko lang, Brother Angel, kung ano yung sa CCC, Brother Angel, na kapag mag-ano ka talagang form of idolatry siya, Brother Angel, na ano ba yung yon sa idolatry? Kalimutan ko lang yung paragraph nun sa CCC eh. Lahat yun, lahat ng binibigyan mo ng oras. 2114, bro. Ha? 2114. 2114. Gibasahin natin na para makita natin. 2114. 2114 CCC. Yan. Tsaka, minsan bro, mapapansin natin, no, pagdating dun sa mga ang daming na baha, ang daming na ano ngayon, nasusunugan, ang daming nangangailangan sa Pilipinas, walang pera yung tao, walang time magsimba, pero pag may concert, lumalabas ang pera, di ba? Tsaka talagang Manonood ng concert ang mamahal, pero lumalabas ang pera kahit naggaling sila sa malalayo. Manonood ng concert yan, pero pagdating sa pagtulong sa kapwa, walang time, walang pera. Pagdating sa Diyos, magbibigay sila barya. No? Tapos pagdating sa mga concert, sa mga sobrang pagmamahal nila, bili sila ng bili ng pero pagdating sa Bible, kahit malayo, Brother Angel, talagang walang oo. Sino ba yung 60,000 yung isang ticket? Imaginein mo yun, no? ito, Brother Angel, nakita ko na. Yan ang Basahin natin, no? 2113 to 2114, no? Mm. Ito ang ating katisismo natin to, mga kapatid, na basahin natin para ma-aware tayo. Ito, 2113. Umpisahan natin sa ito. Umpisahan natin sa 20, idolatry. Sa 21:12. The first commandment condemns polytheism, no, yung pagkikilala ng maraming Diyos. It requires man neither to believe in nor to venerate other divinities than the one true God. Yan. Scripture constantly recalls this rejection of idols. Yan. So nagpapaalala sa atin ang scripture, ang Bible, no, na i-reject ang mga idols. Silver and gold, the work of men's hands, they have mouths but not speak, eyes but do not see. These empty idols make their worshippers empty. Those who make them are like them, so are all who trust in them. So tumutukoy ito sa mga ribulto, no? God, however, is the living God who gives life and intervenes in history. So 21:13. Idolatry not only refer to false pagan worship. Malinaw yan sa aral natin, ha? Pag sinabing idolatry, hindi lang siya tumutukoy sa false pagan worship. It remains a constant temptation to faith. Idolatry consists in divinizing what is not God. O ibig sabihin, lahat ng lahat ng bagay na binibigyan mo ng dinidivinize mo, parang Diyos na siya sa iyo ba? So talagang binibigyan mo ng halaga. Man commits idolatry whenever he honors and reveres a creature in place of God.
So, yung pag-idolize sa mga K-pop, di ba, grabe ang honor na binibigay dyan. Sobra pa sa honor, nakakalimutan ng ang Diyos eh. Ang iba, umiiyak pa. Dahil nakita nila yung kanilang idol. Whether this be gods or demons. For example, Satanism. Power. Pleasure. Tandaan niyan. Power, pleasure, race, ancestors, the state of money, etc. So lahat po ng iyan, kapag binibigyan natin ng halaga yung kapangyarihan, yung mga politiko, di ba? Maraming politiko ngayon, iniisip lang isang power. Pleasure naman, tayong lahat niyan, yung mahilig sa pleasure. No? Race, ancestors, the state, and money. Jesus says, you cannot serve God and mammon. Many martyrs died for not adoring the beast, refusing even to simulate such worship. Idolatry rejects the unique lordship of God. It is therefore incompatible with communion with God. No? Human life finds its unity in the adoration of the one God. The commandment to worship the Lord alone, no? Worship the Lord alone integrates man and saves him from an endless disintegration. Idolatry is a perversion, no? Perversion of man's innate religious sense. So perversion yung pag ano mo sa iyong nakasanayang religious sense, no? Pervert yung inano mo iniba or kinurap, no? An idolater is someone who transfer his indestructible notion of God, no? Indestructible notion of God, yung inano mo na raw, itinransfer mo na to anything other than God. So yan po ang idolatry, Brother Angel. No, no, at tandaan po natin no, lahat ng mga ano no na mas nauuna pa, pinagtutuunan natin ng pansin, mas Even nauuna pleasure daw, Brother Angel, even pa pleasure. kaysa sa Diyos, no? At siguro at sinasabi sa atin kahit nga sa Halloween, di ba? So ang inaano natin diyan, ang sinasabi ng simbahan, mas maganda maging model natin o maging idol natin yung mga santo, no? Si Yung Mother mga Mary. model, Mama Mary, no? So actually is the best model, especially for women. Yung kahinhinan ni Mama Mary, yung kasuotan niya, yung katahimikan niya, no? Yung tahimik lang, no? Wala kang maririnig sa kanya, inagupit na yung anak. Wala kang maririnig. Yung mga santo po, no? Kasi ang mangyayari talaga diyan kapag mayroon kayong ina-idol na lalong, di ba? Kahit nga saan masyado kang obsessed sa trabaho, sa artista, kahit obsessed ka sa YouTube, Facebook, pag na-obsess ka diyan, pansinin niyo po, mas yung naalala ko tuloy yung kapatid ko, may nagagawain kami, nag-aalala siya. Nagagawa kami Bible study. Alam mo, nag-aalala siya kung bakit. Late na. Sabi niya, mag-aano pa ako. Ano ba yan? Uso pa nun kay Coco Martin noon, yung sa Channel 2 niya. Hindi Batang Quiapo yung una. So mag-aano pa siya, pakiano na nga lang yun. Ano ba yung programa niya Banday. Probinsyano. 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 Yung mo nagba-Bible study kami, nagmamadali siya dahil sa probinsyano. Yung mga ganon. So, sabi niya, late na. Natawa tuloy ako. Sabi ko, yun ang... Inuna pa probinsyano. Oo, sabi ko nga, tuloy niya yung gawain. Wala, hindi na tinuloy. Nahilig dun sa mga ganyan. Yung probinsyano. Ayun, actually, ayun, isa rin yun, rin. So, nakakatakot po, no? Ano yan ang evil na lahat yan, TV, YouTube, Facebook, artista. Alam mo, di ba, ginagamit yan, di ba Bro Romer? Ginagamit yan para ma-focus ka dyan kaysa dun sa mga salita ng Diyos. Ha? Sabi nila na, ay mamaya ng rosaryo pagkatapos ng probinsyano. Pagkatapos ng probinsyano, tulog. Wala nang dasal. Wala, nakakatakot. Minsan, iba, gising sila, YouTube, Facebook, pero pagdating sa rosary at misa, tulog, no? Nakakatakot yon. Alam ng Diyos yon kung anong ginagawa natin. That's idolatry. So, inuuna natin yon bago ang Diyos. Sana maging aral ito, at least
At least ano to, no, walang paghusga to, kundi pagbibigay aral lamang para sa kaligtasan lamang. Bro John Ray. Maraming salamat, Brother Angel. At Brother Jando, back to you. Bro JD? Yun lang, natulog si Brother Jando. Sumakit na naman ang arthritis noon. Nakahiga na naman sa ano yun, sa upuan. Abang naghihintay tayo kay Brother Jando, tingnan natin kung may mga tanong pa ba dito. So, parang wala na yata, no? Yan, wala na. Kinaganaan si Bro John Ray. Ilang araw. Di, wala pa kasi si Brother Jando eh. Pwede. Inom Di. kasi inom ng kape. Oh. Di, ano talaga, wala kasi, alam niyo mga kapatid, ang hina ng company namin ngayon. Tingnan mo, wala kaming trabaho ngayon, bukas at sa Sabado. 3 araw kami walang trabaho. Pag walang ano yun, no, walang order or something. Walang, mahina ba rin dyan? Walang order. Gawa nga ng ano rin, ng gira. Apektado talaga ang, pag may gira talaga. Hindi, So, ewan ko ba, ba't di maunti-hinto yung gira? Nag-escalate na nga eh, no? Sana pray natin mga kapatid. Sana isali nyo rin sa mga panalangin nyo na sana mahinto na po ang gira, no? Araw-araw ko talagang sinasali sa pagrorosaryo ko. Sana kayo rin mga kapatid para madinig tayo ng Diyos. Ito namang sinakot talagang ginabi-gabi na niya itong ano dito para talaga nako, sana matuto ka. Matuto ka Ay, sa nako. amin, no? Kahit na ganyan ka, for sure, sa likod ng iyong mga Nag-iisip idea, na yan. natututo ka rin Nag-iisip sa na. amin. Oo. Sana Bayaan lang natin yung mga ibang sekta po. Wag Kaya na nga. lang anuhin, no? Alam nyo, yan yung sabi ni Pope Francis, all religions lead to God. Marami ng mga ibang religion kasi, nag-aaral sila ng Biblia, pero yun na naging daan nila, no? Para mas mapunta sila sa katotohanan. Ngayon, that's a good sign, yung nag-aaral sila rito, nahilig sila rito. Kahit may mga comment silang ganyan, pabayaan nyo lang po. Alam nyo, that's a good sign. Bakit? Yung palang na magustuhan nila at ayaw nilang tumigil sa kakapakinig dito, mas magandang sign na po yon. So darating din ang araw, hipuin din ni Lord ang puso ng mga yan. Amen. Pabayaan nyo lang po. Ganyan, May isa dito. marami na nagganyan na convert na rin, dahil sa May isa dito, Brother Angel, natawa ako sa pangalan niya, Sutanghon, no? Koreano. Koreano, pero ang pangalan niya, Sutanghon. Hindi ko alam kung Koreano talaga to. Noodles. Brother Romer, tanong niya, Brother Romer, yun daw malikmata, Brother Romer, third eye ba daw yun? Depende kung namamalik mata kasi bagong gising tapos may nakita tapos kurtina lang pala yon. Walang problema yon kapag palagi na po na may mga shadow na mga ganyan halos araw-araw na. Hindi, third eye na po yan. Tapos parang may fear ka, parang natatakot ka na talaga, third eye yan. Pero pagka lang namalik mata pero isang beses lang naman, kahit na nga ako namamalik mata din ako minsan pagkalingon ko ng parang madalian, kala ko nga tao naka-poste lang pala. Mga ganyan ba? So hindi naman yan sa lahat ng panahon kapag namalik mata. Pagka araw-araw na talaga yan, puro na demonyo yung nakikita mo na figure or shadow, ayan, iba na yan. So yun po, Bro John Ray. Yeah, maraming salamat, Brother Romer. Sabi ni Ayan, sa iyo, Brother John Ray, si Nako. Sa kabila naman, si MK. Hayaan na natin yan sila. Wag lang silang wag lang silang magmura. Hayaan natin sila. Kasi sabi ni Panginoong Jesucristo, hayaan mong marinig ang kanyang salita. So, Brother Jando, andyan ka na, bro? Jando! Diyan ka na ba? Naka-off na yung ni Brother Jando. Nawala ba siya? No? Sige, Sister Ariana, habang naghihintay kay Brother Jando, ano yung tanong mo? May tanong daw siya. Sabi niya, magandang gabi po, may tanong lang po ako. Sige po, Sister Ariana, kasi pag after mo, wala pa si Brother Jando, kami na magko-close.
type mo yung tanong mo bro, Sister Ariana. Sabi ni John, ang iba ay makarelihiyon pero hindi makadiyos. Makarelihiyon pero hindi makadiyos. Pinagkaiba nun ano. Pwede po ba pamisahan ng isang tao na, ano po yung na? Pwede po ba pamisahan ng isang tao na, anong continue na tanong dyan, sister, para maklaro? Tao na buhay or taong patay? Ano ba? Sister Ariana. Brother Romer, sa tingin mo, Brother Romer, pwede ba pamisahan ng tao na buhay? Yun pong dami ng mga kasalanan taong buhay po. Brother Romer. Oh, yes. Brother Angel naman, Brother Angel. Yun nga lang, no? Yun ang problema doon. Pwede naman po, no? Kasi turo ng simbahan kasi lahat naman at pwede rin ipagdasal. Especially di rin natin alam baka nga sa turo ng simbahan natin at mga obispo natin na kapag ang tao kasi buhay pa, no, may laging chance siyang magsisi at even the last minute malay natin kung ano yan, no? Turo kasi ng simbahan last minute pwede, no? Kung nagkaroon ng chance, no? Pero syempre, meron pa rin siyang tinatawag na temporal punishment. But hindi natin alam yung mga namatay na yon, yung mga makasalanan kung ano nangyari sa last minute nila po, no? Hindi natin pwedeng i-judge, but pwedeng pamisahan, yes, as long as they are Catholic, no? Akala ko tatanong niya kung they are Protestant. Ang Protestante po, hindi po allowed yan. Ayon sa batas ng Code of Canon Law. Bakit? Kasi hindi sila naniniwala sa sacrament ng Holy Eucharist natin, ng misa. So hindi sila ina-allowed. Ecclesiastical burial ang tawag doon. Yung protestante, no? Ngayon, yung katoliko, basta't katoliko siya, no? Kahit nga nagpakamatay ngayon, pwede na yan. Dati hindi na-allowed yan, pero kino-considered na yan dahil ang pagpapakamatay po, minsan, nasa ano lang yan, mental disabilities lang. So, hindi kasalanan ng kung may problema siya sa pag-iisip. So, yung tanong niyo po, pwede pamisahan ng mga makasalanan? Of course, no? Dahil yung pagkamatay niya, hindi natin alam kung nakapagsisi man siya o hindi. Bro Junry? Yan, maraming salamat, Brother Angel. Charles Verzusa, tanong ko lang po, yung sinasabing anti-pope, hindi ko maintindihan. Sana lang mapansin. Salamat po. Yun pong anti-pope, kapatid na Charles, ay hindi yun kailanman naging pope. No? May mga sa early church, may mga particular na diocesan na nag-elect sila ng sarili nilang pope dahil ayaw nila sa umiiral na pope. Pero ang juridical pope talaga yung nasa Roma. Yung mga anti-pope na yan, self-proclaim yan na sila ang papa. Sila No? daw. Hindi yan sila mga tunay na papa. Pero mga obispo po yan, kapatid na Charles. Mga obispo din yan. Kaso nga lang dahil masalimuot yung mga nakaraang panahon, alam mo naman, wala pang masyadong proper na talaga, batas ang simbahan. So nagkakaroon ng mga ganyan talaga. No, lalo na sa medieval age, nagkakaroon ng agawan ng pwesto. Pero alam naman natin, hindi yan nahayaan ng Diyos, no? Hindi niya hayaan na masira ang kanyang kaharian at matanggal yung tao na kanyang itinalaga, yung tunay na pope. Tandaan lang natin palagi ang tunay na pope ay nasa Roma po, no? Bishop of Rome, yan po ang tunay na pope. Ang anti-pope, never yan na-elect na Santo Papa, kapatid na Charles. Brother Romer, tanong dito ni Babs Fink. Bro Junry, ask lang po, bakit iisa lang po ang boses ng mga demonyo kapag nag-deliverance si Father Darwin? Thanks po, Brother Romer. Hindi naman iisa yung boses. Kasi ang dami nga naman talaga. Yung boses nila, kagaya pa rin. Merong iba, kagaya pa rin ng boses ng naposes. Merong iba na 10 ang boses, pero sabay-sabay na parang nasa kuweba. So meron akong record niyan. Merong iba naman na parang depende yung boses. Hindi naman iisa kasi ang dami po nila. Depende po yan sa mga demonyo kung sino ang nag-possess. Pero mostly po dito, kung ano ang boses mo, yun talagang ginagamit nila.
minsan lang po yung nag-iiba-iba yung boses po. Depende sa demonyo nag-possess. Yun lang po, Bro John Ray. Yan, maraming salamat Brother Romel at siguro tapusin na natin to mga kapatid. Tama na siguro dahil 11:43 na dito sa amin ni Brother Angel. So, siyempre si Brother Angel need pa niya ng rest para magtrabaho pa yan bukas, no? Masipag yun si Brother Angel. Ako, okay lang sana ako kasi wala akong trabaho bukas. Pero, Kaya pala. kaya ginaganahan. Yun nga no, kasi wala nga kaming trabaho simula ngayon eh. Grabe, 4 na araw, 3 araw, walang pasok, walang sahod. So, dahil wala si Brother Jando, Brother Angel, tayo na lang magtapos nito, no? So, yan, no? In behalf po, mga kapatid, ng pamunuan ng Punto por Punto, syempre, muli, tayo po ay nagpasalamat, no, sa Panginoong Poong May Kapal, no, na talagang binigyan tayo ng programa na kung saan po tayo ay nag-i-enjoy, no, dahil tayo po ay natututo sa salita ng Diyos at sa katuruan ng simbahan. So, papuri at pasasalamat po, mga kapatid, sa Panginoong Diyos palagi, no, at syempre sa inyo lahat, mga kapuntos, maraming salamat din, no, sa inyo pong walang humpay na pagsuporta sa programang Punto por Punto, no, kahit na umaabot na po tayo ng 10 oras ng gabi, nandyan pa rin po kayo para samahan kami, syempre para matuto po sa katotohanan. Dahil ito nga po yung mga katuparan sa hula ng mga propeta, no, sa hula po ni Propeta Amos, sabi niya, darating daw ang araw na ang mga tao ay mauuhaw, hindi sa tubig, kundi sa salita ng Diyos. So, kitang-kita po sa atin, kitang-kita po na talagang uhaw na uhaw tayo sa salita ng Diyos at talagang nagtatampisaw tayong lahat, no, na hindi lang makainom kundi makaligo sa biyaya ng Diyos. So ibigay na natin sa ating mga kasama para sa kanilang huling mensahe at pasasalamat. Unahin natin si Brother Romer Otong, ano yung apelyido mo, bro? Gutwal, Butwal, no? Otong ba yung ano mo, middle initial? Ablong, Tablong, Otong, sorry. Tablong Butual. Ablong, Ablong Butual, bro, Butual. Gutwal. Gutwal. Yan, bigay natin kay Brother Romer, Ablong Gutwal. Okay, sa lahat ng mga nanonood yan sa Punto por Punto, unang-una marami pong salamat sa Diyos at sa mahal na ina at sa ating lahat po. Sana po ay mamuhay po tayo sa kabanalan at magpunta po palagi sa sakramento para po tayo maging banal. At sa lahat ng mga nanonood, good night po, God bless, and Ave Maria. Back to you, Bro John Ray. Maraming salamat, Brother Romer. At bigay naman natin ngayon, no, ang obispo, mini bishop ng mini bishop ng Punto por Punto, Brother Angel Banal na Santos pa. Anghel pa. Angel pa. Kaya ayoko makipag-debate, bro. Baka sa pangalan pa lang talo na sila. Binigay na ng lahat ng magulang mo yung ano, bro, yung kabanalan, bro, eh, nasa iyo na lahat. yung tatay ko, pangalan niya Daniel. Daniel din. Yes, Propeta. Daniel. At ako'y taga Magalang, Pampanga. At ako'y graduate ng Holy Angel University. Di ba? sa Angeles City. Puro angel. May kinalaman sa pagpapakabanal talaga, Brother Angel. Kaya Amen. talagang Amen po. kita-kita sa iyo yung kabanalan niya, no? Ay, salamat sa Diyos. Yun dream Amen. natin. Sabi ko kay Lord, pabanalin niyo po ako. Dahil iilan lang yata ang tao ngayon na nagdarasal na gawin silang banal, no? Meron Amen. bang ganun? Wala yata, no? So, sana po lahat tayo, ako ganun kasi wala, ano ba papangarapin mo rito sa lupa, eh, di ba? Wala naman eh, lahat yan lilipat. Pagod lang, Brother Angel, pagod. Pagod. At hindi pwedeng hindi magkakaroon ng problema kahit mapera ka pa, di ba? Mapera ka, may pamilya ka, may problema nandyan. So, at saka magtrabaho ka lang, may kakainin ka eh. Pero ang pinakamahirap kasing anuhin mga kapatid, no, yung pagiging banal, no, pagiging santo. So, actually, muli, maraming salamat, unang-una sa Diyos, no, sa kanya lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, magpakailanman. Amen. Napakabuti ng Diyos, natutuwa ako kasi dahil nga, yun nga, talagang God's works in a mysterious way. Dati wala kami rito, wala si Junri, wala ako. Taga-tanong lang ako dati, taga-pakinig.
Si Brother Romero, ganyan din lang yan. Nagkikinig lang din yan noon. Ako, Tingnan mo, no? Brother Angel, napaka ano ko dati, taga-tanong lang din ako dati. Ganun din. So, pero pansinin mo, no, pag magtrabaho si Lord, ako pinag-aaralan ko yung ano niya, yung kilos ng Banal na Espiritu. Titingnan niya yung tao. No, titingnan niya yung tao, yung bang, alam mo yung ano, yung tao na talagang masipag at dedicated, no. Titingnan niya, tingnan mo ngayon, siguro dahil sa busy si na Bro Tata, Bro Wendell, malaging busy, binigyan tayo ng isang ano, no, deliverance minister si Brother Romero na Amen. masipag din, no. Alam mo yung At saka ang galing sumagot talaga ni Brother Romer. alam ni Lord yung may kakayahan na at the Amen. same time dedicated. Tama. So naisip ko yun, no, bakit ako nandito ngayon, 'di ba? Parang ngayon ang dami kan dati mayroon nandiyan yung sina ano, yun sila Jesse, sina ano. Iniisip ko bakit ngayon tayong nakikita mo yung pag-ano niya, pagtrabaho ni Lord sa kanyang gawain. Binibigyan niya yung taong talagang alam mo yun, yung tapat talaga, dedicated, no? Bibigyan tayo ng ganun. Totoo no? Tatawagin ni Lord yung mga talagang okay. Yung hindi masyadong busy sa mga ibang ano, siguro busy lang sila kaya madalas wala. So binigyan niya yung hindi busy. Ibig sabihin para hindi mapabayaan ang gawain niya. So kaya nga magpasalamat po tayo sa Diyos, no. Lagi dahil diyan, ayan no, hindi nagkukulang talaga, no, lalo na yung gawain niya. So salamat sa Diyos. Paalala po bago matulog, no, bago magtrabaho. Napakabuti ng Diyos, pinaghahanda tayo, no, anytime. Napakatindi ng mangyayari, patindi ng patindi, no. But wala naman tayo sandigan, no, kundi si Jesus. May pangako siya lagi, no, seek ye first. Yun ang isa sa mga favorite verse ko. At totoong nangyayari, seek ye first the kingdom of God. No? Unahin mo siya na higit sa lahat. Sundin mo kalooban niya at sabi niya, ibibigay ko ang lahat ng gusto niyo. Everything will be added unto you. Hindi niya tayo pababayaan. Unahin mo siya, maglingkod ka sa kanya. Lahat ng pangangailangan mo, ibibigay niya. So don't worry, no? Mga kapatid, kahit dumating man siya, salamat. At dumating na siya, matatapos na tayo sa paghihirap dito sa mundong ito. And lastly, Mama Mary said, whatever you stored here on earth will be nothing save your soul. Ano man daw ang inipon mo dito sa lupa, walang halaga yan. Iligtas mo ang kaluluwa mo. Amen. Mag-ipon ng kayamanan sa langit. Ito pong ginagawa natin, pag-iipon ito ng kayamanan sa langit. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Junry, and good night, everyone. Night everyone. At bago ko ibalik kay Brother Jando kasi nagising na siya. Mahaba-haba rin yung tulog ni Brother Jando. Ako rin sa kaabag sa simbahan. Siyempre, walang humpay na nagpapasalamat sa lahat, no? Maliban sa Diyos, siyempre sa lahat po ng mga kaabag na talagang sumusuporta sa programa ko dito po gabi-gabi at talaga pong sumasagot din sila dito, no? Ang dami pong pumapasok dito sa bahay ko na medyo lihis talaga at pilit talagang tinatama ng mga kasamahan natin dito, mga kaabag natin, no? At natutuwa ako kasi sila rin dahil sa programang Punto por Punto natututo na silang sumagot, no? Dahil yun po ang wika ng salita ng Diyos, palaging maganda sa mga katanungan. Kaya napakalaking halaga talaga para sa atin, no, ito pong punto por punto at tayo ay natututong sumagot. Hindi na po tayo yung sinasabi ni Father Darwin ba na kapag nalapitan ng mga protestante, oo nga no? Ganun lang daw pitok-pitok daw ang mata tapos, oo nga no? Kinabukasan, wala na, nandun na sa kabilang bakod. So, yan, maraming salamat po sa lahat at see you tomorrow. Ibalik din natin sa ating napakapuging co-host na tulog, Brother Jando. Di ako natulog. Si Divine, talagang matagal nakatulog. Yun. Si Divine pala matagal nakatulog. Hindi ko naman pwede iwanan nagising pa. Kailangan ko iwanan tulog na. Yun. Kaya tagal nakatulog. Yun. Kaya natagalan din ako. Okay, so actually kanina umupo na ako dito para i-sign off ko na sana. Dami pa kayo sinasagot. Sabi ko na siya, continue muna kayo dyan.
Nagtimpla na ako ng ano, ng milk, tapos pinatulog ko na, ayun, natagalan ng tulog, kaya yun. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po at bukas po is araw ng Biyernes. So kita-kits po tayo ulit for another night of Punto por Punto Worldwide Catholic Bible Study. Pero sa pagkataong ito, closing prayer po muna tayo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Paalam na po sa inyong lahat.